Leading na ang kalaban ni Meow Meow dito, pang malakasan na, pag-aralan natin. White dito si GM Nguyen nag-Knight F3, D5 si Meow Meow, G3, G6, aba, parehong fianchetto system, nag-D4, halos pareho lang, Knight F6, magkamuka, nag-C4 at kinapture ang C4. Ito yung tinatawag na Neo Granfell defense. Pero kahawig ng Catalan, ano? Castling, Knight A3 para babawiin at Cine 5 ni Meow Meow. Nagsimula ng mamunit at yan talaga ang paborito niyang style at kinapture ang C5. Hindi na sindak si GM Nguyen na bakit ka nag-sacrifice ng isang pawn. At nag-C3. Aba, mukhang prepared talaga si Meow Meow. Sacrifice na naman. At nag-Knight B5. Ayan. This time, hindi na kinagat ni GM Nguyen ang pag-capture sa libreng pawn na yan. Kasi po, magda-Knight E4 lang. Nako, magkakapitas-pitas. Hihina ang pawn structure ng puti dito. Yan po ang diskarte dyan sa maagang mga sacrifices ng pawn na yan. Nag-Knight B5 at dito nag-Knight A6. Di pinapansin, di ko mapture. Malalalim ang sequence. Nag-Knight A6 para yung C5 ang kuntiryahin, bawiin. At nag-Knight C3, Knight C5, bookline pa rin. Bishop E3 development with tempo attack at nag-Knight FE4. May depensa na ang Knight, talagang may pressure pa. At nag-Knight E4, Knight E4, nag-Knight D4. Tinakpan ni Nguyen ang threat sa B2. Nag-Knight D6 atras muna kasi may threat din. At nag-Rook C1, develop, control the C-file, nag-Queen A5. At dito po natapos ang kasaysayan ng bookline na ito. Dahil ang old line dito ay Bishop D7 ayon sa huling naitalang record dito sa chess.com opening database. Pero yung Queen A5 ni Meow Meow parang napopormahan ako. Ganda, no? Kasi may threat sa A2. Nag-A3, Rook D8, pressure sa Queen. At nag-B4. Ayun, dito kumarga si GM Nguyen, no? Libre yung pawn sa A3. Teka, bakit ganon? At nag-Queen A6 lang si Meow Meow. Ayan, isa-isahin po natin, ano? Para maliwanag sa atin. What if mag-Queen takes A3? Eto, laman, may Knight B5. Ay, grabing karga yan na ba? Aha, atake sa Reyna. At kapag halimbawa, sige para makita natin ano, Queen takes B4, ang gagawin po ay Knight C7, threat ang Torre na dito mauubligang iangat ang light square bishop, lagay natin sa G4 halimbawa or sa F5 na lang, magpapakapture doon, capture. Bakit ba kailangang ipakapture ang Torre? O kasi pag nag-Rook B8 po kasi may tagpas doon sa A7, kulong ang Torre. Okay, ganun din, mako-quality down din. Kaya ang mainam na diskarte ay Bishop F5, capture na dito. Ang pinangahawakan ng black kahit papaano, kahit quality down ay may two connected pass pawns, pero medyo maaga pa yan at napakaganda ng mga bishop dyan. Lamang talaga ang puti dito. Okay, may ganyang diskarte mga kamatsas. Kaya, ang ginawa dito ni Meow Meow, nag-Queen A6 na lang. At nag-Queen B3, angat para madepensahan na. Nag-E5, ayan, paalisin na yung strong knight na yan. At dito mga kamatsas, himbis na si Meow Meow ang ine-expect natin bubulaga. Ang unang ng bulaga ay si GM Nguyen. Ano kaya yon? Pakiguess nyo ang tira na yon sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Unexpected mo, bo? Ha? Si Meow Meow ang ginanyan mo. Brilliant mo, bo. Sacrifice. Threat ang Torre. At kinapture talaga ni Meow Meow. Hindi na sindak. Rook takes C6. Threat ang Queen. Nag-Queen takes E2. And nag-Queen D1. Another perfect. Precise by GM Nguyen. Grabe Teka muna. Yan talaga perfect sa computer, oh. Ang iniisip ko nga lang parang tipong simpleng capturing lang yon, bitin ang Torre doon, pero ito ang perfect. Grabe Bishop G4, okay, para may depensa na yung Rook sa A8 at hindi na gaanong malakas ang pressure. Kinapture ang Knight, take sa Queen, grabe mga sequence. Grabe.
Grabe talaga paglaro ni Meow Meow. Ano, may mga ganitong lumalabas. Bishop takes. Capture doon. Nako, nakakalugaw. Teka muna, alin ang uunahin? Nag-bishop e2. Kasi po kung simpleng kakapturin yon ay kakapturin lang ang bishop at lalabas same number of pawns. Pero delikado ang black dyan. O, pakita ko na sa inyo, no? Delikado black dyan kasi yung dalawa na yan may potential na may tatawid dyan. At itong apat na to parang halos walang epekto dahil kayang-kayang tapatan ng 3 pawns. At ang usapan dyan yung mapuproduce na pass pawns. Same colored bishop pa. Nako, lugi yan sa endgame. Kaya dapat po, ahead tayo of understanding sa endgame. Kaya, ang ginawa ni Meow Meow, nag-bishop e2, counter-attack, at nag-rook e1, bishop b5, agad na tumakas. Siyempre, tatakas din ang isang bishop, nag-a6, at nag-rook c1. So, ito po ay endgame na. Ayan, itong e4, mga kamatsas, nakalimutan ko yung pangalan ng nag-forward sa akin sa Kamatsas Messenger na sabi niya, Coach, tingnan mo yung e4. Ano ibig sabihin yan? Bakit sinacrifice? Kita mo ba yan? Parang ganun ang pagkakasabi. Ang idea po kasi para mabuksan ng diagonal. Ang ganda ng decision ni Meow Meow kasi nakabara yung bishop eh. So binigay niya, may bishop b2 naman eh. Timplado. Rook b1, bishop takes a3. Na tipong parang makukulong oh. Pero umangat muna ng king si GM Nguyen. Ano kasi kapag nag-rook b3 may bishop c1 po eh. O tama, yan muna o kasi kala ko check muna. So, may ganyan, and then capture may ganon. So, timplado, mga kamatsas. Equal lang, di ba? O, balik tayo dito sa King G2 angat muna and nag-Rook C8. Ayan, at para pag nag-Rook B3, may Bishop C1. Nag-Bishop F3 muna. Bishop C6, tinapatan ni Meow Meow para very easy, equal. Capture, at King F3. Yun nga lang dito ay medyo, syempre, kasalukuyang may problema pa rin. Dahil yung bishop ni Meow Meow nasa gilid, kailangan niyang i-activate yan. Rook C8, ayun lang. Dako, parang may kulang pa si Meow Meow sa endgame ah. Nabad mo bo, mali pala yung kunat na yon. Dapat ang tira, pasugod, Rook C2. Ay, para mag-bishop B2 na at makawala na yung bishop. Maibalik sa track ng tamang pwesto. Ayun oh. Yung pala dapat oh. Kaso gumanito, Rook C8, Bishop D2. Yan ang delikado. Unti-unting ginagawa ng nako, delikading yung Bishop sa A3 oh. Ayun, nag-Rook C2, good move. Right timing yan, no? Hindi na pwedeng magpa-waiting. King E3 depensa at nag-Rook A2. Bishop C3. Rook C2 ulit. Good move. Bishop D2. Rook A2. Bishop C3, Rook C2. Hindi ba threefold repetition na yan? Kulang pa, nag-Bishop E1 si GM Nguyen. Ayan, iniba niya. Play on, ayaw niya ng tabla. At itong GM Nguyen na to, taga Czech Republic, no? Pero parang taga Vietnam. Di ba mga Nguyen, mga Vietnamese yan? Nag-Bishop C1 check at nag-King D3 at nag-Rook C6. Nag-F4. Talagang, ang galing din, ano? Kasi itong F4, para hindi makauwi ng ganong-ganong kadali ang bishop at manatiling parang baldado at hindi magamit. Parang na-misplace ba? So, F4, ayaw pakawalain ni Nguyen ang bishop at Chumek, Rook, King C4, and Bishop E3. Yun, at last, nakawala na. Nag-Bishop C3. Ito yung nakita ko sa live kagabi nung pasilip-silip ako. No? Bishop C3, kako, equal pero mas may play ang puti kasi very active yung king. Tapos yung bishop, ang lakas. Parang tipong may Rook E1, mga sundot doon. Ayan, pero nag-King F8, inagapan. Bishop E5, check. Ayun lang mga kamatsas. Another bad move by Meow Meow. Ang accurate po is Rook E6. Siguro napansin niya, baka mamaya lalapit yung king sa D5 na parang tipong ang porma-porma ng puti. Ang lakas oh. King active na active talaga yung king eh. Oh, pero nag-Rook C6 check, nakatempo lang eh, nakadikit eh. Rook B6 and then Bishop C7, niligalig oh. Rook B5 check, King C6, grabing forma ng king yan, ano? O, pero wala pa rin naman. Yun lang mga kamatsas. Alam nyo, totohanan lang, ano, nung sinisilip ko to kagabi. Pasulyap-sulyap ako eh. Madaling araw na yata to eh, no? Sabi ko, Bishop C5 ang gusto kong itira dito. Yan talaga nakikita ko. Bishop C5, pero sa computer is Bishop D2 ang accurate. Yan din ang ginawa ni Meow Meow. Bad move pala.
Ala, kung ako black dito, bibigay na pala ako sa bad move na yan. Kasi po, pagka bishop C5, dahil ang idea nakapin, medyo nabiti ng kwenta. May brilliant move. Tatanggapin lang pala yung sacrifice na yan. Rook takes B1, King D7, ay hanep. Paano ngayon ang paspo na yan? Nag H5, another bad move. Dapat po Rook H1 na daw at magmadaling kahit papaano manginain ng pawn dyan. Pero tingnan nyo po evaluation bar. Kumbaga sa ospital po talagang makikita mong 50-50 na. No, talagang hirap na yun. C6, King G7, Bishop E5, check F6, and nag C7. Ako po, mag-reyna na. Nag Rook C1, Bishop B2, threat muna, Rook C2, and C8 Queen tempo. Pinasok na lang ni Meow Meow ito. So, baka sakali siya na makakuha pa ng fortress position. At nag-Rook E2 para di makatawid, makalapit yung King. Pero nag-King D6 check, King F8, at nag-Queen H7. At simula ng harbisin ang mga mahihinang pawn sa king side. Nag-A5, pag-asang may pass pawn pa. Capture, A4, Queen takes, and Queen G6, King F8, F5, at dito po hindi na natiis ni Meow Meow, ni-resign na niya. Sayang, ito po ang kanilang standing.